Magandang araw mga banateros! Happy birthday! Mr. Martin Romualdez. Happy birthday sa'yo, animal ka. May birthday ka pala. Anyway, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo dahil ngayong araw na ito talaga nga namang wapak na wapak ang birthday mo. Sigurado ako sa'yo, ikaw ay lumuluha sa tuwa dahil birthday mo. Kayo naman. Gago! Huwag naman kayo gayaan. Hindi, alam mo mga kababayan, Eto lang. Grabing birthday yun, ano? Talagang, ito ay, wala na ho itong paligoy-ligoy yung ginawa ni Zaldico. Diba? Oy, Zaldico. Uwi ka na, di na ako galit. Uwi na. Oh, hindi na tayo away-away. Bati na tayo, Zaldico. Pwede ba paki-contact naman yung abogado ko? Kilalan mo naman yung abogado ko eh. Diba? Nagmi-meet yung abogado ko tsaka abogado mo eh. Interview naman kita, yung no holds bar. Diba ayaw ka naman palabasin sa Zoom ng ni Lacson at tsaka ni Soto. Pinoprotektahan nila yung amo nila. Sa akin ka nalang lumabas. Diba? Huwag ka mag-alala, hindi kita babatikusin. Ilahad mo ang gusto mong lahat, ilahad. Sabihin mo. Para makita natin kung talaga kasi ngayon, ikaw na target. Actually naman, noon pa target ka na. Pero hindi ka pinauuwi. Ngayon, mukhang pauuwiin ka na. Parang may balak sa'yong gawin. Yung ginawa nila noon kay... Kaya lang. Parang gusto kang pauwiin ngayon eh. Hindi, di ba kasi kung mapapansin ninyo ang dami nang nananawagan na siya po ay kansilahin ng passport. Yeah? Ang daming dahilan ni Marcos. Gumaganon sila, bumubula bibig ni Marcos. Pero ngayon mga kababayan, talagang gusto na siyang pauwiin. Umuwi ka na! Kung talagang totoo yung sinasabi mo, umuwi ka na! Diba? Ngayon, init na ulo nila sa'yo. Abay, parang sabi nga ng abogado mo, may gustong bumaril sa'yo. Sabi ng abogado mo, diba? Sabi mo rin naman sa yung testimony, parang may gustong pumatay sa'yo. Mga kababayan, protektahan natin si Zaldico pagdating dito. Protect Zaldico. Ayop. Hindi, di ba kasi ngayon tila galit na galit sa iyo ang administrasyon. At hindi lang administrasyon ang galit na galit sa iyo, pati yung mga pinklawad. Inis na inis sa iyo. Sabi ko, anak ng tutsang kalabaw, oo. Dati, gustong ito mga pinklawan, di ba? Yung mga lalo na yung mga Gen Z, kanta ng kantang, ikulong na yan, mga kulangot, ikulong na yan. Ngayon, nagsalita ka na. Sinabi mo na talaga kung sino ang mastermind. Pero galit sila sa'yo. Gago! Sandali, banat bay. Paano yung mga akusasyon ng iba dyan? Na, itong mga DDS na ito, galit to dati kay Zaldico. Ngayon, kakampi na nila. Ulol. Sa mga pinklawan at mga Gen Z at yung mga vlogger nyong bayaran, hindi po namin kakampi si Zaldico. Ang sinasabi lang natin, pakinggan natin yung sinasabi niya kasi wala nang ibang masasabi nating nakakaalam ng talagang nangyari dito sa 2025 budget kung hindi yung chairman mismo ng appropriation dati, which is si Zaldico. Di ba, akala ko ba gusto ninyong malaman ng katotohanan? Sinasabi nyo noon, umuwi ka na para sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo, mga putang ina nyo. Ganun na sinasabi nyo noon eh. Tapos nung nagsalita, ano sinabi nyo? Malabo si Marcos, malabo. Hindi kasali si Marcos dyan. Hanggang Romualdez lang may kasalanan. Di ba? Ganun ang ano nyo eh. Di ba? Ang mga tarantado, di ba? Mantakin mo, noong una galit na galit sila na gusto nila umuwi, magsalita ka na, sabihin mo na lahat ng nalalaman mo. Nung nagsalita, putang ina, galit pa rin. Sinasabi pa rin nila, di totoo ya, walang nyaka. Gumaganon, bubula mga bibig nito, mga pinklawan ito, tsaka ito mga loyalista. Akala ko ba gusto ninyong malaman ng tunay na katotohanan? Di ba? Tunay na katotohanan pa. Gusto niyo malaman, di ba? Ayan na. Ba't ngayon parang bagang nung nalaman yun, ay, sandali, tinamaan yung amo namin. Wag yan, ayaw namin yan.
Sabi nga nung isang abobobo, kilala niyo yung abobobo na abogado na. Yung pangalan ba nung abogado na yon? Ayokong banggitin kasi yung pangalan niya, ano yun eh, kabanal-banal yung pangalan niya, pero yung ano niya, yung ugali niya, ugaling tae. Sabi ba naman nung isang abogado na yun, ang pangalan nun, si abogado, Palsipakado. Hindi. Pangalanan na nga. Ayoko pangalan eh. Wag ko ng pangalanan kasi it's a blasphemy. Jesus Palsis. Blasphemy na gumamit ka ng pangalang Jesus. That's a blasphemy. Hindi bagay sa'yo. Unang-una, sinusuway mo nga yung ginawa ng Diyos. Tapos gayon, pangalan mo, Jesus Palsis. Yung magulang mo, dapat sa'yo, mahinit ulo ko dyan. Kasi mantakin mo yung magulang niya. Papangalanan namin ikaw, Jesus Palsis. Diba? Para talagang kabanal-banal. Lumabas ka. Biglang, anyari? Ba't naging gayaan? Di ba? Bakit? Akala ko ba banal? Tapos biglang, Jesus Palsis, biglang, yung hindi nilikha, ginawa mo. Ang sabi ba naman ni Jesus Palsis? Ito sabi niya, ilalagay natin yan dito para malinaw, ha. Kasi ito isang bagay na sabi ko nga katawa-tawa. Katawa-tawa in a sense na ano ba gusto ninyong malaman? Ano ba gusto ninyo? Titiisin niyo yung suka? Titiisin niyo korupsyon dahil lang sa sariling interest ninyo? As early as now, even if BBM is guilty, I will not support ay Marcos resign or aus Marcos ko. Hindi matarok ng aking matalinong isip. Hindi matarok eh. Bakit? As early as now, even if kahit pa guilty si Marcos. Sabi niya yan Tinagalog ko lang. Kahit pa guilty si Marcos, ayaw ko siyang mag-resign. Putang inang yan, gago. Diba? Isang malaking katarantaduhan. Nakita mo yung isa. Sabi mo kasi sabi mo, hindi ko sabi. Sabi mo, kahit guilty si Marcos. So, baligtarin natin. Para mo sinasabing, kahit itong tao na ito, nahuli, magnanakaw, ayaw mo siyang makulong. Bakit? Kasi, makikinabang si BP. So, ibig mo bagang sabihin, titiisin mo na may isang magnanakaw kasi nga guilty. Sinabi mo guilty if ever guilty. Di ba? Titiisin mo ang isang magnanakaw ng 100 billion dahil lang sa political interest mo? Gago! Anong klasikang abogago? Magkakahanay na kayo ni Gadon. Katotoo lang, Jesus Palsis, kaya ka na ng Supreme Court eh. Dahil dyan sa utak mong, sa bagay, hindi ka nga makadesisyon kung anong gusto mo. Kung, no comment. Anyway, ngayon, i-discuss natin siyempre yung mga issue patungkol dito kay Zaldico. Pero uunahin natin yung reaksyon. Kasi marami sa inyo, napanood na yung video ni Zaldico. Pero mamaya, re-reactionan din natin yun kasi hihimayin natin eh. Importante natin makita, himayin, kung ano ba talaga yung sinasabi niya at bakit makatotohanan. Kasi unawain natin na maigi. Tanggalin natin yung political color. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, I don't care, ibang kanta pala yun. I don't care kung sabihin ng iba na gusto nila snap election, o hindi pa upuin si BP Sara Duterte. Hindi yun ang punto ko dito eh. You know that I am a legit DDS. I am a supporter of the Duterte because marami siyang ginawa sa ating bayan, binago niya ang bayan natin. Pero more than that, ang issue kasi dito, ang tindi ng korupsyon. At yung korupsyon na yun, pumatay yun. Nagigets nyo ba? Because of that fucking corruption, pinatay niyan ang mga Pilipino. Dahil dyan sa hindi ginawang mga proyekto, maraming namatay at nasawi pag tuwing bumabaha at umuulan.
So ano ibig ko sabihin? I cannot tolerate this. This kind of corruption, hindi to tolerate. Isa ho itong katarantaduhan para sabihin mo, hindi, okay na, titisin ko na lang si Marcos. Dahil lang ayoko si BP. Hindi yun. Hindi ho yun pwede. Pangit ho yun. Kaya nga ngayon, pag-usapan ho natin yung mga reaksyon. Reaksyon ng mga tao. Ha? Iisa-isayin natin yan. Ha? Unahin natin itong si ano. Ay, nako. Etong reaksyon ng walang iba kung hindi... Bumili na kayo ng Ponstan? Paracetamol? Ano pa ba? Lahat ng gamot sa sakit ng ulo. Dahil pag narinig nyo ito, talagang sasakit ang ulo ninyo. Sasakit talaga ulo ninyo. Ha? Ready na kayo? O sige, play na natin. Bahala na, tis-tis na lang tayo, ha? Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Tangina, boses pa lang, irita na eh, no? Kakairita na eh. Hindi, totoo, boses pa lang, nakakairita na eh. At saka, alam nyo ba, ang bilis nila, ha? Sinasabi nilang hindi daw natataranta ang Malacanang. Paglabas ng video ni Zaldico, ilang oras lang, gumawa na kagad sila ng press con. Lahat sila nagsalita. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ayan na. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Una-una, I don't think maiiwas niya yung sarili niyan. Wala siyang iniiwas dito. Akin by admitting na you are part of that corruption, ay hindi pag-iwas. So doon pa lang sa logic na sinasabi mong para umiwas, walang pag-iwas doon. Gets mo ba, Auntie Claire? Walang pag-iwas doon. Inamin mo eh. Inamin mo you are part of that corruption. Ikaw ay nagpakasangkapan para magkaroon ng 100 billion insertion and corruption. Hindi ibig sabihin nun, mawapawalang sala na si Zaldico. Yung kasi iniisip nung iba eh. Kaya maliho yung understanding na, wala yan, nagturo lang yan para maiwas yung sarili. That's not true. Kasama pa rin siya dun sa crime. Kasi una-una, inutusan ka ng mali. Ginawa mo yun. Tanungin kita, halimbawa, ikaw inutusan kong magnakaw para sa akin. Nakawin mo yung iPhone 17 Pro Max para sa akin. Pupunta ka ngayon sa Apple Store sa Japan kasi walang tali dun eh. Yung mga iPhone dun, di katulad dito, taling-tali talaga yung iPhone eh. Kulang na lang, lagyan ng kadena eh. Doon, walang kadena, pwede mong pitikin. Inutusan kita, kunin mo ngayon yung iPhone 17 doon. Bigay mo nga sa akin. Akin yan, nakawin mo. Bibigyan na lang kita ng porsyento, bayaran kita 5,000. Nung ninakaw mo, di ba? Nagalit sa'yo yung lahat ng Apple. Sinabi, ikaw, Auntie Claire, ikaw ang nagkasala, ikaw ang nagnakaw dito. Hindi ka na nakatiis. Sinuplong mo ako. Hindi, inutusan lang ako ni Banat Bay. Tanungin kita, ligtas ka ba dun sa krimen na ginawa mo? Hindi. Hindi. Kaya hindi pag-iwas yan. Maaaring
sinumplong mo lang, sinabi mo lang yung mga kasama mo, pero kasama ka pa rin doon sa krimen. So yung ginawa ni Zaldico ay hindi ho yung pag-iwas, katarantaduhan ho yung sinasabi nito. Na para umiwas si Zaldico, hindi siya umiiwas. Ayan din, damay pa rin siya. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw. Paano masasagip? Inamin niya nga na nagpasangkapan siya. Hindi ko ma-pronounce yun na maayos ha. O di ba inamin naman niya eh. O ako, inutusan ako. So ginawa ko ito. O. Sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi. Hindi ho siya biktima. Ang tingin ko pa rin sa kanya, mas lalo nga ngayon na-confirm. Hindi, di ba? Inamin niya eh. Mas na-confirm sa akin na magnanakaw din siya. Kasama ho siya doon sa sindikato na yun. Yung particular crime na yun. Oh, na insertion. Kasi alam mo palang sinasabi, kasi ganito nangyari, parang sinasabi mo, oh, because of that insertion, nagkaroon ng ganito. Hindi ibig sabihin nun, ligtas ka na doon. You're part of that scheme. The court will be the one to determine whether that is legal or illegal, if that is crime or not crime. But that particular action ay kasama ka pa rin doon. So hindi pag-iwas yan, Ale. Ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban. Meron ba? Meron ba umiiwas sa kanya? Hindi, lalo siyang bumaon dito. Inamin na niya, siya na mismo naglagay ng insertion. Inamin niya na yun. Sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan. Imbes na sagutin ang... Hindi. Sagot na sa amin. Katanungan siguro sa inyo. Ba't ang tanga-tanga ko, ganun? Hindi, sa mga loyalista, ba't ang tanga-tanga ko? Hindi ko alam si Marcos pala yung nag-utos. Sa inyo siguro maraming tanga. Ewan ko kung sino-sino yung mga yun. Pero marami ho sa inyo ang nagtaka na nagawa ni Marcos yun. Hindi kasi, eto honestly may mga nakausap din akong not really DDS or Pinklawan or loyalist, yung ordinary Pilipino. Ang tanong sa akin, hindi ko akalain na ganun pala si Marcos. Sabi ko, hindi mo akalain. Ano ba ang history ng mga Marcos? Mababait ba sila? Hindi kasi nagtatanga-tangahan tayo. Sandali, balik natin sa history. Ano ba ginawa ng mga Marcos? Nakalimutan ba ninyo? Tapos sasabihin nyo ngayon, maraming katanungan na hindi masagot. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi nyo ba nakita yung mga hatol sa kanila ng korte? Na ngayon, tila nalusutan na nila? Diba? Tandaan ninyo, may hatol pa sa kanila yung ill-gotten wealth. So, yung pamilya nila, ganyan talaga. Tapos ngayon, magtataka kayo. Tatanga-tangahan tayo? Kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Imbento? Walang basihan, walang ebidensya. Nako po, patay ka dyan. Naglabas siya na listahan eh. Yung binigay sa kanya doon sa Louis Vuitton bag. Hindi kasi brown, hindi ba alam? May mga brown kasi yung minsan Louis Vuitton. Pero meron iba rin naman. Pero yung binigay sa kanyang parang lalagyanan, di ba? Yung yun inilabas niya sa social media. Pinakita niya mismo. Ito yung insertion na pinalagay sa akin. No? May ebidensya. Ano sinasabi mong walang ebidensya, Manang? Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Alam mo, pahirap talagang humarap yan. Mantakay mo, ituro mo si Marcos at saka si Romualdez. Yung pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Yun nga lang bumabati ko sa kanya. Bumabati ko kay Marcos at saka kay Romualdez. Tinadtad nyo ng demanda. Pauuwiin nyo pa yan? Sabi nga niya, di ba, meron nga siyang banta daw sa kanyang buhay. Mas lalo na ngayon.
na binulgar niya na publicly. Hindi lang banta sa kanyang buhay, baka pati doon, ipayari na siya doon. Hindi ko alam kung sino magpapayari, pero sabi niya yan, hindi ako nagsabi. Sabi niya yan na wag naman sana daw siya ipapatay. Sabi nung abogado niya, takot daw na mabaril. So ibig sabihin, baka nga ngayon, kung sino man yung tinutukoy nila na gustong yumari sa kanya, baka ipayari siya doon sa mga spy dyan sa ibang bansa. I-sniper siya, di ba? Mas delikado nga siya ngayon eh. Oh. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Ang dali-dali i-debunk yan, madam. Madaling i-debunk yan. Yung kasi alam mo, tandaan ninyo, saan ba nagsimula lahat ito? Kung maaalala ninyo. Sige nga, para sa ating memory. Saan po ba nagsimula ho ito? Tandaan ninyo, nagsimula ito nung nagkaroon ng parang podcast si Pangulong Duterte at saka yung si Congressman Ungab na may mga blanco. Diba? May mga blanco na doon sa budget. Which is nagtugma din doon sa SONA ni Marcos na pinagyabang niya yung 5,500 flood control project. Pagkatapos, bumaha. Doon sa blank page ng budget, documented yun. Yan po ay legal paper na nanggaling mismo sa Kamara. At the same time, yung mismong dikta na ng langit, bumabaha kahit 5,500 ang flood control project. In other words, hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan para itong bulkang puputok na. At yun na nga, pumutok na. Kaya kailangan merong managot. At kung ikaw ay matalino, si Marcos matalino, tuso yan eh. Tuso yang na yan eh. Para maiwas sa'yo yung investigasyon, ikaw ang mag-imbestiga. Gago! Diba? Bigyan kita na example. Yung mga lalaking nangangaliwa. Yung mga asawa ninyong nangangaliwa. Sila na may kasalanan, sila na may kabit. Anong gagawin nila? Pagbibintangan pa yung mga asawa nila. Ikaw eh. Ikaw talaga yung may kabit eh. Yung driver nyo driver natin, kayo dyan, nakita ko kayo, naglalaro kayo ng pingpong. Nagpipingpongan kayo. Kayo, di ba? Mag-iibintang ka ngayon sa iba. Bakit ganito? So, gagawin mo, ikaw mismo ngayon, ang magpipretend na, okay, sige, imbestigahan natin yan. Nag-create ka ng sarili mong quote-unquote independent. Pero sino may control nun? Sino nagpapasahod dun? Sino nag-budget dun? Di ba ikaw din? So, kung talagang independent yan, dapat sana binadgetan yan at hindi magagalaw ng presidente. Kasi nga independent eh. Ikaw nag-start dyan. Ikaw ang namili ng tao dyan. Di lusot ka. Kung gusto mo lumusot, ganun ang gawin mo. Di ba? Kumuha ka na mag-iimbestiga na sa'yo, ikaw mismo. Kuwari, gusto mo nang pa-imbestiga. Sino sa atin nang naglolo ko, sa ating mag-asawa? Kukuha na lang ako ng investigador para ikaw ang kumuha, ikaw ang nagpasahod. Sa tingin mo, ituturo ka ng investigador? Di ba? Ang daling, yung mga pautot ninyo, ang dali-daling eh. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic. Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Wala na. Hindi mo na maiiwasan yung issue. Kasi ganito lang yan eh. Dalawa lang yan. Dalawa lang pwede mong gawin. Iwasan mo yung issue o ikaw ang mag-control ng issue. Iwasan ng issue, malabong mangyari. Bakit? Nandyan ang ulan. Nandyan ang dokumento na blanco. Nandyan ang mga proyektong ghost. Ibig sabihin, wala.
lalabas at lalabas yan. Puputok at puputok. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang tae, ikahon nyo man yan, ilagay nyo sa cabinet nyo, mangangamoy pa rin yan. Tae yan eh. Ibig sabihin, hindi na maiiwasan. So, anong gagawin mo? Pangungunahan mo na lang. Sinong umutot? Diba ganun eh? Nasa elevator. Umutot ka kahit pinipigilan mo. Dali. Unti-unti pa. Umamoy. Nangamoy ngayon. Uunahan mo ngayon. Sino umutot? Sa totoo lang, wala pa nakaamoy. Ikaw pa lang ang nakaamoy. Yeah? Actually, di mo pa naamoyin. Alam mo lang kasi umutot ka. Kaya inunahan mo na. Yun lang yun eh. Puputok at puputok yung korupsyon na yan dahil nga napakalaki. Hindi mo may tatago ang 100 billion kuno project. Puputok at puputok. So, uunahan mo na ngayon. Yun ang sinasabi. Ito hindi ko sinasabi na guilty na talaga si Marcos, pero yung dinidibang ko lang yung mga dahilan nito na sablay. Ang dali-daling sablay na sablay yung dahilan niya na para masabing, hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico. Hindi totoo. Ang dali niyan. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't Hindi, alam na namin eh. Kayo lang ang nagbubulag-bulagan. Alam na ng taong bayan. Gusto mo malaman kung alam na ng taong bayan? November 16, 17, and 18. Malalaman na ninyo. Pero may balita ako. Posible magkaroon ng martial law. Kaya, antabayanan nyo lang. Tandaan ninyo, ginawa yan ng kanyang tatay nung napipeligro na yung administrasyon ni Marcos Sr. Nag-declare na martial law. Kasi ganun sila ka-desperate eh. Maniwala kayo sa hindi. Darating na yung panahon na pag talagang yung tao, kasi ngayon galit na tao. Kahit saan ka pumunta, sa kubeta. Punta ka kanina, punta ako sa kubeta eh. Nung pagkatapos ko kumain ng napakasarap na steak, So, nandun na ako. Nag-uusap yung mga janitor. Tsaka yung pumapasok na mga tatae rin. Alam mo pinag-uusapan? Si Zaldico. Kaya alam na ng taong bayan ang katotohanan. Kayo lang mga nagbubulag-bulagan. Sabi nga nila, mahirap magising ang nagtutulog-tulugan. Mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan. Yun ang totoo. Pilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Sige, tanong natin. Payagan kaya ako, SMNI, pwede ho ba ako na lang ang ipasok nyo dyan sa Malacanang Press Cartel? Dyan sa ako magtatanong kay Auntie Claire. Maricel Halili from TV5. Kasi yung mga tanong dito parang parang planted. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa Grabe, no? Yung tanong, hindi about doon sa sinabi ni Zaldico. Yung tanong, paano ba natin yan? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin dyan sa kanya? Paano natin pauwi niyan? Paano maano yan? Sabi ko nga, grabe yung tanong na yun Ang daming sinabi ni Zaldico, sana yun yung ibinato nyo dito. Sabi ni Zaldico, ganito. Pak. Paano mo mabibigyan ng dahilan to? Pak. Hindi Ang tanong, paano natin pauwi niyan? Ano ba? Pauwi na dyan? Yung pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba
sa mga kaso na ito at Sana daw mapabilis ang Woodsman. Tanungin ko kayo. Sige, sige. Bukas na bukas. Ang bilis niya, no? Bukas na bukas, mag-iepal na naman si Remulla. Sabihin niyan, we're working on it in a matter of time. In a matter of minutes. The passport is canceled. Bigla. Noong una ayaw nilang pauwiin eh. Ngayon, pansinin nyo, ang dami. Ngayon, biglaan yan. Bigla makakancel. Pexman. kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court, o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So, wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat? Or at least Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sige ha. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan. Sinabi mo yan ha. Sinabi mo yan. Baka agad-agad, bukas na bukas, iba na naman ang kwento mo. Ganyan ka eh. Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila. Ayan, eto. Pakinggan ninyo ito ha. Napaka-importante nito. Pakinggan nyo itong argument ng karamihan ng mga defend kay Marcos. Ito yung kanilang karamihang logic kuno o yung parabagang argument. Kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Debunk natin yan. Makinig kayo mabuti. Ganito lang kasimple. Papaliwanag natin. Yung NEP, yan po yung nanggaling sa presidente, galing sa DBM, yung si Pangandaman, na nanggaling yan. Okay? Ipapasa sa Congress, ibig sabihin sa House at saka sa Senate, magde-deliberate sila sa bawat ahensya ng gobyerno, tapos BICAM, tapos small committee na ayaw nilang aminin, tapos ibabalik sa presidente yung budget, tapos pipirmahan. Okay. Una, ang sinasabi nito, dahil sabi daw ni Zaldico na inutusan siya ni Marcos through Pangandaman at saka yung isang Yusek, Bersamin. Yusek po yun, yung anak ng pamangkin niya ni Executive Bersamin. Ang nag-utos at sinabing ito yung insertion, kaya nga yung merong brown leather bag. Ito ang insertion. At inutos din daw sa kanya yon ni Romualdez, kaya in-insert daw niya. Okay, so yun yung siste. Ang sinasabi naman nito, bakit pa kailangan iutos sa'yo? Kung gusto rin pala ng presidente ang 100 billion. Bakit hindi na lang niya, since nanggaling naman yung NEP o yung
national expenditure, bakit hindi na lang isinulat na lang niya sa simula? Sa simula pa lang, eto, 100 billion, akin to. Diretso na sa Kamara. Huwag niyong pakikialaman yan. Akin yan, ha? Huwag niyong pakikialaman. Sa Senado, kontrolado rin niya. Akin yan, huwag niyong pakikialaman. BICAM, akin yan, huwag niyong pakikialaman. Yeah? Parang gano'n na sinasabi ngayon ito. Kung totoong korap si Marcos, bakit niya papadadaanin daw doon kay Zaldico, na which is head ng appropriation, which is also yun ang namamahala doon sa BICAM kasama si Romualdez at quote-unquote doon sa small committee. Ba't pa kailangan dumaan sa kanya? Simple lang ho ito. This is a simple logic. Nagagawa ka ng kasalanan, syempre hindi dapat sa'yo nang galing. Hindi pa pwedeng ikaw mismo ang may kagagawan. Bakit? Pag nasilip yun. Halimbawa, sinasabi nila, bakit di mo na lang nilagay sa national expenditure, sa NEP? Kung nilagay mo yan dyan, di makikita na kagad ng mga oposisyon, ng media, uy, naglagay ang presidente ng NEP, bakit kaya? Tapos hindi ginalaw ng Kamara, hindi ginalaw ng Senate, hindi ginalaw ng BICAM, hindi ginalaw ng small committee. Tapos pinirma ni Marcos. Di ba ang dating, pag nagkahulihan, sino basyo? Yung presidente. Para hindi mabasyo, ano gagawin mo? Daanin mo sa iba. Ikaw maglagay. Para pagka nagkahulihan, tulad na nangyayari ngayon, ikaw ang ituturo nila. At ikaw ang ano. Pero syempre, porsyento siya doon. Diba? Kung sakasakaling totoo yan. So ibig sabihin mga kababayan, sa salitang o sa logic o sa analogy ng pangkarsada, ganito lang ang simple. Ako tulak ng drugs. Halimbawa lamang. Ako tulak ng drugs. Hindi ko naman ako mismo, naglalako-lako sa kalsada. Bili ka ng drugs. Bili ka. Diba? Hindi naman pwedeng ganun. Bakit? Kung nahuli, diyari ako. Tama, mali. Ano gagawin ko? Meron akong mga runner. Meron akong ibang umaasikaso sa baba. Para pag nahuli, lagot kang runner ka. Kahit ituro mo ko, I can easily deny it. Di ba? So, kaya kong i-deny kagad yun. Sabihin ko, di totoo yan. Kalokohan yan. Tinuro lang ako niyan. Sino ba nahuli ninyo may hawak? Nung droga? Ako ba? Hindi. Yung runner, di ba? Ngayon nagkabasyuan. Sino tinuturo nila? Si Zaldico. Tama, mali. Yung pautot ninyo na sana inilagay na lang sa NEP ng presidente, di na inutos kay Zaldico. That's stupid analogy. Sorry that's katarantaduhan. Hindi ka gagawa ng crime na ikaw mismo ang gagawa nun. Mag-uutos ka. Para pagka nagkaloko-loko, iba ang tatamaan, hindi ikaw. Simple lang yun. Especially this. Ang laki-laki nito. Pag nagkaroon ng iskandalo, kung sa'yo mismo nang galing yun, 100 billion insertion, huling-huli ka na. So, anong gagawin mo? Padaanin mo, paikutin mo yan. Ano ginawa? Ito ginawa. Kunwari, pina-insert. Binigyan siya ng... lahat ito ay alleged ni Zaldico. Linawin natin, this is alleged ni Zaldico against Marcos and Romualdez. We're just talking about this para pag-usapan natin kung may katotohanan ba o wala. Pero kasi yung mga logic na sinasabi nito ni Aling Der, malabo. Diba? Halimbawa, ngayon, nag-ikot-ikot. Nakita si Zaldico nag-insert. Nakita ibang congressman nag-insert. Nakita iba-ibang pati mga senador, dinamay na. Ang layo kay Marcos. If totoo yung sinasabi ni Zaldico na si Marcos ang may kagagawa nito, ang layo sa kanya. So, mas madaling ilusot. At katunayan, yan ang nangyayari ngayon. Sumabog itong issue na to. Inilulusot nyo ngayon. True, condemning Zaldico. Tama, mali. Gago! Yan ang sinasabi ko sa inyo bago kayo magsalita. Siguraduhin yung alam nyo talaga. Alam mo, kung kayo nyong ululin at gawing tanga ang mga followers ninyo,
Huwag kaming banateros. Huwag kaming banateros dahil ibubulgar ko kung anong katarantado. Sinong tarantadong gagawa ng krimen, ang laking krimen, tapos ako mismo gagawa? Ba't akong gagawa nun? Diba? Halimbawa lang, magnanakaw ka ng ano. Bakit ako ang mag-ano nun? Pananakaw ko sa iba, tas bibigyan ko na lang ng porsyento yun. Para pag nagkaulian, hindi ako sasabit. Tama, mali. Malinis gumawa. Tandaan ninyo, expert na po yan si Marcos. Nadali na sila ng pamilya nila nun eh. Sabi nga nila, may mga nagsasabi, narinig ako sabi, natawa lang ako dito, which is totoo naman eh. Doon sa ibang mga nakikinig dyan. Yung mga jowa ninyo nagloko. Tapos, bumait. Sabi, hindi ko nagagawing magloko. Hindi. Hanggang hindi na nagbabago, hanggang hindi nagre-repent yan, hindi nagkakaroon ng change of heart yan, uulitin niya pa rin yan. Gagalingan niya na lang ngayon na makalusot. Tama, mali. Di ba? Tandaan ninyo, napatalsik na ang pamilya niyan dahil sa corruption issue. Napatalsik na. Nasistensya na sila ng iba't ibang korte. Hindi lang dito sa Pilipinas, baging sa ibang bansa. So, expert na yan pagdating sa ganyang issue. Hindi tanga yan si Marcos na siya mismo magnanakaw na yung ending sa kanya kagad. Hindi. Iikot muna yan. Ngayon, may Zaldico. Tignan mo. Meron pa nga ako nababasa eh. After ni Zaldico, ang ilalaglag si Romualdez na. Si Romualdez na tutumbukin ito. Tignan ninyo. Kasi pag wala ng choice yung presidente, tangina, tinatamaan na ako. Si Romualdez na ituturo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko nasabi yan. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico need to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan, at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang kathang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Hala, te, parang hindi abogado. Kailangan daw humarap sa notaryo publiko para mapatunayan yung kanyang akusasyon. Te, it doesn't prove ng isang notaryo, ibig sabihin totoo na. Ang dali-daling pumunta sa totoong notaryo eh. Pupunta ka lang doon, papanotaryo mo, ito statement ko. Ano tatanong ng abogado? Totoo ba yan? Imbestigahan natin yan. Alamin nga natin kung totoo yan. Ano ba yan? Tinok ka. Sandali, mali ata yung sinabi mo dito ha. Bakit? Ganito ba to? Paano mo nasabing inutusan ka?
Ganun na nga ang notaryo. Te, saan ka nang galing? Dapat madisbar yung mga ganito. Para daw masabing makatotohanan yung kanyang kailangan ng notaryo. Pambihirang buhay, ire. Hindi ko maintindihan. Alam mo, sa totoo lang, tinanong ko rin yan eh. Noon pa. Ang kontrata ba, kailangan notaryado para maging legit? Hindi naman lagi eh. It's not really necessary. It's a good advance lang. Ang notaryo para lang masabi na ikaw talaga nagsulat niyan. Hindi ibig sabihin, yung sinulat mo tama. O yung kontratang pinirman mo tama. Hindi, yun lang para lang mabawasan na yung yung mga procedures sa korte. But it doesn't prove that it's true. Ate naman, ewan ko sa'yo, abogado ka ba? Te, abogado ka ba, te? Yung totoo, abogado ka ba, te? Dahil mismo sa kanya mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former Alam mo, congressman? mahina rin yung media, no? Sana sinuplak yan eh. What do you mean? Anong inconsistency? Asan yung inconsistency doon? Kaya lang, wala eh. Yung mga media dyan, wala naman. Media-medyahan lang. Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Dapat niyang patunayan ng banta sa kanya. May gali. So, yung pagbabanta, may resibo? Pagbabantaan ka ng isang tao, kailangan mo may resibo? Hindi, yan eh. Kung meron kang intel na meron siya yung may plano isang tao, pakipirmahan nga itong intel ko ito. Pirmahan mo nga itong intel. Sige na. Oh, binabantaan mo ko eh. Pirmahan mo nga ito. Mapag-alaman ko eh. Para naman patunayan ko sa taong bayan na meron akong intel na papapatay ako. Ganun ba, te? Sumasakit talaga ulo ko dito. Pabili nga ako dyan ng ano ba yun? Ano bang mga gamot dyan sa sakit sa ulo? Okay. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Ako na sasagot sa'yo. Ebidensya? Tingnan mo na itsura ni Zaldico ngayon. Ayan palang ebidensya na yan eh. That's a physical evidence. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo eh, your money can buy you a bed but not a sleep. Your money can buy you a house but not a home. Kita nyo itsura niya ngayon? Diba parang nag-intermittent fasting ng mga 5 taon? Nakita nyo? Halatang stress na. Anong motibo? Siya yung tinuturo eh. Lahat siya. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, lagi ko nga sinasabi ito bago ko pa ito makita itong video ni Zaldico, sabi ko talaga sa sarili ko,
At saka sa mga nagtatanong sa akin kung uuwi pa daw si Zaldico. Tingnan ninyo kasi ang konsensya, uusigin ka niyan. Lalo na pag mag-isa ka na, matutulog ka na. Mag-isa ka. Alam niyo ba kung bakit ang tao kailangan matulog? Aside from physical reasons, kailangan mong mag-rejuvenate, kailangan mong magkaroon ng pahinga, ng rest. Aside from that, talagang you would be doon ka lang matatahimik. Doon ka lang mapapag-isip. Doon mo, kaya nga hindi nyo ba napansin? Ito this is a logic na, isipin nyo, this is a wisdom from the scripture. Di ba naalala nyo si Jacob nung pagod? Di ba? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinatulog. Aside from physical, meron din po yun pagdating sa emotions. Meron din po yan pagdating sa kaluluwa. Kaya ang tao para bagang inalaw o parang hindi pala inalaw. Bakit kinailangan ng tao matulog? Kasi diyan magkakaroon ka ng pag-iisip Pag-gising ka kasi, pwede mong tapalan niya ng party-party, inom-inom, droga-droga, babae, para masaya, para lahat. Pero mapapagod ka eventually. And you have to sleep. And during that time that you're about to sleep, diyan mo mauunawaan kung asan ka na. Diyan mo makikita kung asan ang state ng kaluluwa mo. Diyan ka mapapaisip. At diyan din pumapasok ang mga guilt factor, mga konsensya mo. Diyan mo na makikita. Bakit ko sinasabi ito? Sabi ko nga sa inyo, yung mga mayayaman, hindi porket mayaman yan sa tingin nyo nakakaroon ng rest yan. That is something na very, very hard. Kaya nga alam nyo, yan ang unang ginawa at sinabi ng Panginoon sa atin. Pag ako ang nasa puso nyo, you would have peace. No matter what is happening in this world, you would have peace. Hindi ka kasi aalisin ng Diyos doon sa sitwasyon mong yun Pero meron kang peace. Yan ang isang bagay na hindi makukuha ng taong nagkakasala. Peace. So anong ibig sabihin nito? Simple lang madam. The reason why I think kaya siya nagsalita na ay binabagabag na rin siya ng konsensya niya. Binabagabag na rin siya ng kaluluwa niya. At the same time, hindi niya matiis na ako lang. Ako lang ba ang babansagan na corrupt? Na i-equate sa word na corruption? Na i-equate sa flood control project? Hindi ako papayag. Yun ang dahilan niya, malamang, aking opinion lamang, kaya siya nakapagsalita. Kaya siya nagsalita na. Hindi tama to. Kaya tingnan niyo, stress na stress yung mama, Walang I don't think nag-e-exercise siya, kaya nagda-diet siya. Kaya pumayat siya ng ganyan. Hindi, stress yan. Out of stress. Babagsak talaga yung katawan niya. Tingnan mo si Romualdez, pumayat din. Pareho sila. Nung nag-uusap pa sila noon, ang saya-saya nila, nakangiti, ang bobotsog nila. Ngayon, ganyan na. Stress. Sabi ko nga sa inyo hindi natutulog ang Diyos. Kung sa tingin ninyo, wala na solusyon sa buhay na ito, lalo na sa Pilipinas, wag ho tayo Dahil lahat po yan natutulog. Lahat po yan babagabag ng konsensya nila. Lahat po ng gumagawa ng katarantaduhan sa Pilipinas, mapapaisip yan one way or another. Maaano yan ng kanilang konsensya. And I think that's what happened with Zaldico. Kaya siya nagsalita. Sandali, kailangan ko nang ilabas to Ngayon, sigurado ako, 100%, I'm really sure na nailabas niya na yung nalalaman niya. Ay kahit papaano, makakatulog na siya ng maayos. Kasi nalaman na ng taong bayan kung ano talaga nangyari.
Again hindi ko sinasabing walang kasalanan si Saldico. That's not my point. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang punto ko lang dito, yan ang dahilan kung bakit siya nagsalita. Gusto niya nang ma-release Sabi nga nung kanta, please release me and let me go. Gago! Ganyan Diba pagka may problema ka, anong isang ang solusyon sa iyong problema? Huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-solo. Kumausap ka ng matinong kaibigan mo, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo para mailabas mo. Ganyan ang ginawa ni Saldico, inilabas niya. Ito, ganito talaga yan Pak. Tanong, is it 100% the truth? Maybe not. Maybe, binawasan niya yung para sa kanya. Pero, sigurado ko, para ma-release siya, sinabi niya ang karamihan ng katotohanan doon. Ganun lang kasimple yun, madam. Hirap bang tanggapin? Kailan ka kaya magigising sa konsensya mo? Kung kami po ang tatanungin nyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Alam namin! Most probably, para namin. itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Meron. Yun ang pinaka-basic. Meron! Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Wow! Hindi. Gago! Ito ang klase ng taong nagbubulag-bulagan. Madam, mas nagalit kay Saldico? I don't think so. May galit pa rin ako. Kasi kasangko talaga siya. Kasama sa tingin ko. Lalo na sa pag-amin niyang to. Kasi baaring hindi siya nagnakaw. Pero pinayagan niya. Pinayagan niya insertion o inamin niya. So hindi nababawasan yun. Pero kahit papaano, dito, sa totoo lang, mas pagtitingnan nyo sa social media, medyo pinuri na nga siya. Medyo inaano na. Hindi man bayani, pero kahit papaano, natuwa ang mga tao dahil finally, kahit nga yung mga basketball player, nakita ko lang mga basketball player, nagko-komento na rin at sinasabing, si Marcos, alam mo yun, natuwa ang tao kasi finally, who the fuck? Ito na lang Who the fuck maniniwala na si Saldico lang ang may kasalanan dito? Sige nga ho. Sinong nasa tamang pag-iisip na kaya lahat ni Saldico to? Party list congressman? Siya lang ang nagnakaw lahat nito? Ganon? I don't think so. Ngayon, mas naliwanagan na tao. Kaya pala niya nagawa yun. Yun ang nasa isip ng tao ngayon. Kaya niya pala kayang gawin yun. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Remember hindi po ako nagsabi nito. Yung mga nag-akusa sa kanya. O lalo na yung mga congressman dyan, na isang congressman dyan na ngayon pinipilit iligtas si Marcos. Diba? Bilyon. Mantakin mo yun. Bilyon. But at least ngayon, we are really seeing it. Kaya naman pala niya kaya. Kaya naman pala siya nakalusot. Kaya naman pala, kasi mantakin mo yung sinasabi pa lang ni Tiangco na insertion, yun ngang sinasabi nila yung nagpa-park. Sabi nagpa-park, insertion muna natin, project dito, 50 billion. Lagay ko sa distrito mo. Park ang tawag doon. Pero yung sagasa, hindi mo nasasabihan yung congressman. Bahala ka, basta maglalagay ako ng budget dyan. Kukunin ko yan. Diba yan yung sinabi ni Tiangco? Magiging malakas ba ang loob mo na ganyan? Kung isa ka lang, nobody? A representative of a party list?
Sa totoo, alam naman ng tao yan sa Congress sa House. Pag representative ka lang ng party list, medyo nandun ka sa tabi Pero ikaw, representative ka ng party list, sasagasa ka? Sasagasa mo ibang mga congressman, ako maglalagay akong pera dyan, maglalagay ako dito, maglalagay akong project. Walang iimik sa inyo, putang ina nyo. Ganun ganun ang nangyari. According sa kwento ni Tiangco, according kay Tiangco, sumagasa ng kung ano-anong congressman. Kung ikaw congressman na taga-district na yun, sandali, bakit ako may project ditong 100 million? Sino naglagay nito? Si Zaldico. Putak! Sino yan? Ganon? Papalag ka? Hindi ka papalag kung alam mong hindi lang si Zaldico nagpalagay dyan. May boss yan. At sino boss niyan? Yung tinuro ni Zaldico, si Speaker at si Marcos. Palag ka? Papalag ka ngayon? Sige, bilang congressman na nagpark ka ng project dyan o nagsagasa ka ng project dyan, papalag ka? Kay Marcos at saka kay Romualdez? Gusto mong mayari? Makomilik ka? Ngayon kasi yun ang laban ngayon komilik Tanggal ka dyan. Nagigets niyo ibig ko sabihin, mga kababayan? Simpleng-simple. Walang maniniwala na si si Zaldico lang ito. Tanga na lang ang maniwala. Ewan ko, dito sa mga to, nagtatanga-tanga, talaga sadyang tanga. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, Na-explain ko na, huwag kayong paulit-ulit. Dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po natin Panic mode! magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin. Hindi sila nag-panic mode. Sabi nga niya, papunta na nga tayo doon, diba, sa Intramuros. Hindi tayo nagpa-panic mode. Kaya nga tayo nagkaroon ng press con Siya mismo, sumuplak sa sarili niya. Kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Zaldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari. May plano ka ba kay Zaldico? Ba't gusto mo umuwi? Hindi. Sinabi na nga ni Zaldico may papatay sa kanya. Ba't mo pinauuwi? Hindi. Ako nagtatanong lang naman ako Madam Claire, sabi nga ni Zaldico may plano ng papatay siya. Lalo na sa sinabi niya ngayon. Tapos gusto mo siyang pauwiin. Bakit? Anong meron? Ba't mo gustong pauwiin? Bayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the President with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Duterte! Gago! Duterte na naman na may kasalanan yan!
May naiisip ba ako? Ewan ko sa'yo, para kang tanga sumagot. May naisip ba ako? Sagutin mo na lang. Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists? Destabilizers? Ayan yun. Yan na. Duterte na yun. Yan yung lagi niya sinasabi ng obstructionist si BP Sara Duterte. Ayaw lang niyang banggitin yung pangalan. Takot siguro. O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po ay siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricel, ano yung second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Yan na naman! Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Duterte na naman! Gago! Duterte na naman! Anak ka ng wedding talaga, oo. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat ng nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging... Alam mo, sa totoo lang itong babaeng to, sigurado ako kaya ito inilagay dyan. Para feeling ko lang yung talaga, ang description niya, i-troll mo ang mga Duterte. Awayin mo ang Duterte, lalong-lalo na si BP Sara Duterte. Yan ang trabaho mo. Hindi ka spokesperson, ang trabaho mo, basher ka. Kasi sa'yo kukuha ng mga topic yung mga tatanga-tangang loyalistang vlogger. Kasi alam mo, yung mga loyalistang vlogger, ang utak nun, ang utak nun, negative 50. Ito, negative 10. So kahit papano, umangat ng konti, di ba? Gago! Pero hindi pa rin umabot sa zero. Ganun. Nilagay siya dyan para magkaroon ng pandibank. Yung mga vlogger na pinulot mo sa kanto. Dumadami na ngayon yung mga bayar ng vlogger na pinulot mo sa kanto. Natangina pag pinakinggan mo. Wow. What the? Bakit walang matalino sa kanila? Wala kang normal eh. Yung na lang normal. Wala sa kanilang normal. Puro talaga. May sayad. Pakinggan pa natin itong isang reaction bago tayo kasi tawan-tawa ako dito. Grabe. As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yan. So ano yung mga kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Ayan. So, eto na nga, isa sa mga reaction ay eto pong si Pinky. Etong si Ping Lacson. Ping Lacson, alam mo,
kahit pilit ninyong, sabi nga ni Marcoleta, anong drama ba yan? Yung pag-alis-alis mo pa sa Blue Ribbon, tapos babalik ka rin naman pala. Oh, tapos 'di ba, meron pang balita na supposedly magzo-zoom etong si Zaldico, tapos biglang nawala. Ibig sabihin, biglang hindi na daw kasi bla bla bla. So naglabas na lang si Zaldico ng kanyang statement. Hindi, kasi ito kanina during the Senate, marami silang gustong pasabugin. Yung lalo na doon kay Alcantara. Ang dami nilang gustong pasabugin. Kaya lang, sabog na sabog sa social media yung statement ni Zaldico. So, naging walang kwenta yung Blue Ribbon kanina. After, tinanong siya kung anong... hindi nga tinanong yung mga topic doon kanina sa loob ng Blue Ribbon. Ang tinanong kay Zaldico. So, ito, pinipilit na naman nilang walang kwenta daw yung dahil hindi daw under oath, under ganyan-ganyan. Alam mo, step by step yan sa tingin ko. Sa tingin ko, pag kinasuhan ninyo si Zaldico, kasi based doon sa interview ng lawyer ni Zaldico, mukhang magkakaso rin sila. Kakasuhan din nila yung dapat kasuhan. Yun ang parang basa ko doon sa sinabi ng lawyer ni Zaldico. Nakita ko yun. Tapos, halatang halata na tila inililigtas mo etong bata mo. Si Romualdez. At saka, halatang pinoprotektahan. Kaya nga ako natawa eh. Bakit? Kasi may nakita akong post. May nakita akong post nito ni Cathy Binag. Naku po, patay tayo dyan, Cathy Binag. Lacson, stop na sa pagtanggol. Friend ka naman ni Zaldico, ginamit mo nga yung helicopter niya eh. Nagsalita na siya, tigilan na ang drama sa Senado. Eto pala, kaibigan mo, nagpakita siya ng video. Di ba? Wait Eto, yung helicopter ni Zaldico, pinakita yan. Tapos, ito, pati influencer, pinasakay dun sa helicopter. At ayan, yung helicopter na ginamit, parang parang parang, I think, campaign to kasi meron dito sa pangalan ni di ba? Parang during campaign to. So, ibig sabihin, dati ka palang friendship. Yeah. Ibig sabihin, may konektado ka pala kay Zaldico. Bakit hindi mo sabihin ngayon yung totoo? Dahil ba meron kang connection din kay Speaker Romualdez? Ako, nagtatanong lang ako Kasi, ewan ko, para tilang takot na takot ka. Kaya wala na naniniwala sa'yo. Hindi ko nga maintindihan. Nandiyan ka pa sa Blue Ribbon, pero wala nang naniniwala sa sinasabi mo. Ayan kitang-kita na na ikaw ay talagang kaibigan nito kasi wala namang pahiram ka ng helicopter nang hindi ka kaibigan. Ito i-share lamang ni Cathy Binag. Hindi ko alam kung totoo ito, Cathy Binag. Pero dito mga kababayan, makikita ninyo na isang malaking kalokohan po yung sinasabing dahilan ng Malacanang about Zaldico, yung sa NEP. Bakit hindi inilagay sa NEP? Bakit kailangan ilagay pa sa insertion? Di ba? Ayun, kitang-kita nyo na dito. Ipinakita natin mga kababayan kung ano yun. At sinasabi na hindi daw nagpapanik ang Malacanang. Hindi nagpapanik pero grabe ho. Ito, pakita ko sa inyo. Kaya nga sa tingin ko mga kababayan, meron nagbabadyang martial law. Pinaplansya na ang seguridad sa gitna ng mga ikakasang protesta kontra katiwalian sa Linggo. Bukod sa libo-libong pulis, may mga itatalaga ring prosecutors sa iba't ibang lugar kung magkagulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Talagang may pananakot pa. May prosecutor para talagang kulong. Kulong talaga agad ang mga manggugulo. Alam nyo, kung meron mang manggugulo, bantayan nyo yung rally ng mga makakaliwa. Yung mga iglesia ni Cristo, nagpunta na ako dyan sa rally nila. Hindi naman magulo. Nagpipiknik pa nga ang babait niya ng mga... Hindi ko siya inaano Totoo naman nagpunta kami yan, naalala ninyo?
Wala akong sumisigaw dyan ng resign. Walang ganun dyan. Pag tinanong mo yung mga tao, ang gusto lang naman nila, yung time na yun, kapayapaan. Ang tinunang rally nila sa EDSA, pagka mga hindi kaliwa ang nagrarally, hindi nagkakagulo. Di ba kahit nga yung mga tatanga-tanga diyang mga, sino ba yun? Meron ganun. Si Heydaria na sinabi niya yung mga nanggulo daw sa Mindiola nun, mga DDS. Pero eventually, nung nahuli na mga pulis, sino ang mga nagpunta doon? Mga makakaliwa. Binail nila yung mga tao nila. At mismong pulis ang nagsabi, mga membro ito nung mga makakaliwa na nanggulo doon sa Mindiola. Hindi ho mga pinagbibintangan nila na Duterte supporter daw. Walang manggugulo. Pero bakit praning na praning kayo? Alam niyo kung bakit? Kasi galit na talaga tao. Higit 16,000 pulis ang ide-deploy ng pulisya para sa mga isasagawang rally na magsisimula sa Linggo. Sa taya ng PNP, nasa 300,000 tao ang inaasahang magtitipon sa People Power Monument at EDSA Shrine para sa rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative. 100,000 naman ang tinataya ng PNP sa Quirino Grandstand, kung saan magtitipon-tipon ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang DOJ magtatalaga ng mga prosecutor sa iba't ibang lugar, partikular sa Maynila at Quezon City, sakaling magkaroon ulit ng mga gulo gaya noong September 21 rally. Ang bantayan ninyo yung mga makakaliwa, ikulong nyo na kaagad. Ang tagal know where this might, or we hope that it doesn't happen, but where it happens, we have our prosecutors ready on standby. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na tutulong sila sa PNP lalo kung may emergency. Si DILG Secretary John Vic Remulla, nagbabalang ang lahat na nagbabalak manggulo haharap sa batas. Sabay paalala sa mga magulang na paalalahanan ang mga anak na huwag sumama sa kung ano-anong grupo. 3 araw ang rally ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo hanggang sa Martes. Para raw kondinahin ang higanteng kasamaan kung saan sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa gobyerno na panagutin ang mga may sala at maibalik ang mga ninakaw na pondo ng pamahalaan. May mga grupo ring magmamarcha mula sa Plaza Salamanca papunta sa Quirino Grandstand para makiisa sa rally ng INC. Ang grupong United People's Initiative, pagpapanagot din sa mga sangkot sa katiwalian ang ipapanawagan. Yung po sigurong panawagan na mag-resign yung presidente hindi manggagaling sa UPI. Kaya namin gustong mag-rally. Gusto namin manatiling gising at hindi tumitigil ang ating pagnanasa na magkaroon ng pananagutan ang mga may sala. Ayon sa Manila Public Information Office, may mga isasarang kalsada sa Maynila sa paligid ng Luneta Park. Chino Roses Bridge, Liwasang Bonifacio, at Ayala Bridge. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Makikisa ang PDP laban sa mga rally. We are mere participants. No? We're not the organizers of this, but we're organizing our party to take part. So kami po, ang balak ng PDP ay pumunta doon, mag-attend, makisama, makiisa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Yun. So sama-sama tayo Hindi tayo parte ng organisasyon na ito. Ako hindi ko kilala kilala ko lang dyan si Jimmy Bondok kasi ako nagturo kumanta sa kanya ng Let Me Be The One Pero yung iba hindi ko po kilala personal. Yung mga iba dyan kahit po sa iglesia hindi po ako related sa kasino man sa kanila. O dito man sa yung ano ba UPI ba yun? Hindi ko rin kilala, hindi ko nakakausap yan. Ang kilala ko lang si Jimmy, pero at the same time, hindi po ako participant. Ako po ay pupunta lamang doon para makipag-suporta sa mapayapa at legal na pag-voice out ng aking saloobin. Okay? At isa pang pupunta doon, mga kababayan. Naku po, palakpakan natin to. I see. Ayan. Gigi Delana, idol. Yun. Sabi dito, ikakanta ko na lang. Yun.
Ako po'y kakanta at makikilahok sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument ngayong linggo, November 16. Sa People Power, EDSA ang punta ni Gigi Delana. Uy. Ako pupunta dyan para manood. Idol ko yan si Gigi Delana. Hindi totoo, galing-galing talaga niyan. Isa yan sa mga performer na favorite ko talaga. Gusto ko pong linawin, hindi po ako politiko, hindi po ako kumakampi, kumakalaban sa kahit sino. Ako po isang mga awit na lumaki rin sa hirap, isang anak na nangangarap lang na makatulong at makipagbigay ng konting ginhawa sa pamilya. Dati po wala naman ako lakas na loob o boses sa mundo, pero natutunan ko minsan kahit maliit lang ang pinangagalingan mo kapag nagbigay ka ng puso, may maaabot pala yon. Kahit maliit. Kaya tayo mga kababayan, kung gusto natin, magdala tayo ng kartong-kartong chicharon o kaya ng tubig para sa mga kababayan natin. Walang maliit na tulong na hindi ito makakatulong sa ating kapwa. Kaya po, ako nariyan hindi para makipag-away, kundi para magbigay ng sandaling katahimikan at pag-asa. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala ng maraming Pilipino. Galing din po ako riyan. Hindi ko man alam ang lahat ng solusyon, alam ko po kung paano umawit mula sa puso. Yon! At kung may maibibigay man ako, iyon ay isang boses na nagdarasal para sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-ahon ng ating bansa. Kaya ikakanta ko na lang ang aking damdamin. Yun, kantaan mo ako. Isang munting alay mula sa isang simpleng babaeng nangarap para sa bansang patuloy ding nangangarap. Sana makaahon na ang Pilipinas. Ano kayang kakantahin nito ni Gigi Delana? Sana kumanta siya nung yung Please Release Me and Let Me Go. Pwede ba mag-request? Ilalagay ko sa tissue paper yon, tapos lagyan natin ng ng isang lapad. Request tayo ng Please Release Me ni Elvis Presley. Tapos i-dedicate mo yon kay Marcos at saka kay Romualdez. Please release me and let me go. 'Cause I don't love you anymore. Di ba? Ay, nako. Kita-kita po tayo dyan. Ako, pupunta ako sa EDSA. Pupunta ako sa grandstand. Bahala na kung saan mapunta. Basta pupunta lang ako para to show my support na tama na. Itigil na ang mga korap. Ikulong na yan, mga kulangot. Hindi. Huwag ganun na sigaw. Sa mga sa mga makakaliwa yun. Huwag ganun. Sa mga NPA yun . Doon tayo sa yung sa sigaw na talagang hustisya para sa ating bayan. Dapat na talagang makulong ang dapat makulong at ang mga magnanakaw ay dapat bumaba na sa pwesto. So yun ang ating akin po pala. Para sa akin ho ito. Ito ay aking nais na sabihin sa pagpunta ko diyan. Hindi bilang isang organizer o bilang isang vlogger, kundi bilang isang mamamayang Pilipino na nagnanais na maayos na at umahon na ang bansang Pilipinas. At ang tanong, yun. Akala nyo nakalimutan ko. Ito ang tanong. Sa unang 3 makakakuha ng sagot na merong tigpa 500 GCash. Ang tanong, sino ang kumanta ng Please Release Me? Yung aking kinanta na Please Release Me and Let Me Go. Kung sino unang makasagot, merong panalo dyan na tig 500 GCash. Okay. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay at sana mga kababayan, mabuhay ang bansang Pilipinas. Magkita-kita ho tayo. Bye-bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.